Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome again to our 365 daily devotion. Our topic for today is Jesus claims all of our hearts. And our scripture for today is Matthew chapter 10 verse 37 to 38. Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. So, sinasabi dito na ang sino man na umiibig, kumbaga ikaw, kung meron kang mas minamahal kaysa sa Panginoon, you are not worthy. Hindi ka karapat-dapat sa Panginoon. Hindi ka karapat-dapat sa kingdom of God kung hindi si Lord ang inuuna mo, kung hindi si Lord ang priority mo. Kahit pa sabihin natin na it's your parents or it's your son, it's your daughter, dapat ang nauuna pa rin is si God. Our first teaching is the Lord is pro-family. Hindi ibig sabihin na gusto ni God na unahin mo siya. Hindi ibig sabihin na hindi mo na dapat mahalin yung family mo, yung magulang mo, yung mga anak mo, hindi ganon. Kumbaga, kasi kapag inuna mo minahal ang Diyos, mas maganda ang magiging pagmamahal mo sa pamilya mo. Mas maganda yung magiging relationship. Kasi kapag mahal mo ang Lord, mag-grow ka from within, and magiging maganda yung pakikitungo mo sa mga mahal mo sa buhay. Second, the Lord is above family. So, ang una dapat natin na minamahal or ang una nating priority is si God. Si God talaga, hindi ang family natin. Kasi kahit mahalin mo nang mahalin yung pamilya mo, kung wala kang paniniwala sa Diyos, wala kang takot sa Diyos, nothing. Nonsense siya. Kahit sabihin mo ikaw pa pinaka-family oriented na tao, kung hindi mo mahal ang Diyos, hindi mo magagawang mahalin din ang mga mahal mo sa buhay. Third, the Lord demands absolute loyalty. So, ang gusto ni Lord, siya ang i-focus natin. Sa Kanya natin ibigay ang 100% na love natin. And after nating mahalin ang Lord, doon na tayo magkakaroon ng pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay. Doon na natin malalaman kung paano ba natin sila mamahalin ng tama. First application is protect your family relationship. Hindi ibig sabihin na gusto ni Lord na unahin mo siya is hindi mo napaprotektahan yung family mo. Ang gusto ni Lord is i-pursue mo siya. He will give you the right path kung paano ba dapat ang gagawin mo, paano ka ba maging anak, paano ka ba maging magulang, paano ka ba maging kapatid. Second, put God first at all times. Hindi dapat natin second choice si God. Hindi dapat na siya nasa option. Kumbaga, it's non-negotiable. God is my first. God is my priority. Wala nang iba. Kahit sa sarili mo, hindi mo dapat inuuna yung sarili mo. Dapat you put God first kasi God put you first. And last but not the least, pledge absolute allegiance to Jesus. So, kailangan kampi tayo sa Lord, hindi natin siya kinokontra na parang bakit gusto mo ikaw unahin. No, kasi God siya yung master ng buhay natin. Hindi tayo magpo-forward, hindi tayo mag-move forward, hindi tayo magiging successful, hindi natin magagawa yung mga bagay na gusto natin gawin kahit pa maganda yung intention natin if we don't have God. So mahalaga na unahin natin ang Lord and everything will follow kapag ikaw napalapit ka sa Lord. Kung gaganda yung pamumuhay mo, gaganda yung pamilya mo, gaganda yung pakikitungo mo sa lahat ng tao kasi yung pagmamahal ni Lord is nagfo-flow from within. So yun lamang po, and see you again on our next 365 daily devotion.